Actually, Tita Mel, nung nasaksak nga ako, doon ko nakita yung hirap ng buhay lalo eh. Kasi ikaw na po yung nagrabyado. Ikaw pa yung mahirapan. Tapos yung nakapag-agrabyado, may pera. So, may parang mas nakakaawa ka, pupunta ka ng courtroom, walang-wala ka. So kaya nung sinabi 5,000 para sa matapos na tong kaso, kinuha ko na po. Ganon din po nung pangalawa. So, magkano naman sa pangalawa? parang ganon din po, 3,000, 5,000 3,000 din, po. nakipag-settle ka rin. Kasi nga, nabamaliit pa po tayo kasi wala kang pera. Parang natatakot ka pa na baka lalong mauwi, wala kang makuha kahit piso. Sabi ko, sige, pwede na yan, 5,000. Parang gano'n. Pero kung isipin nyo, dito tama ko po nung Tita Mel, dito, dito. Tapos, yun. Pero kasalanan ko naman po kasi mahilig ako mag-trip dati. Yung mga away-away. So, hanggang... Hindi pala masarap yung nasa saksak. Ako po, pagka-away lang, yung suntukan lang, okay lang. Pwede. Nung nakita ko may dugo na, Toy, may dugo ka na. Nakita ko, dugo na ako, dali niyo na sa ospital. Ayaw ko mamamatay, so... Wala ka ng ibang inatupag, kundi paglalasing. At yung mga barkada mo. Nakikinig ka ba? Minsan lang naman to. Saan? Hindi naman kami nagbibisyo eh. Alam mo, ewan ko sa'yo. Akala ko magbabago ka na. Akala ko kaya mo. Sige na, tagal mo naman eh. Sorry Usap na kami. Sa'yo. Ito. Sandali. Asan yung baril ko? Tartado kayo ha. Labas yung baril ko, uy. Tamang hinala ka. Pinagbibintahan mo ba kami? Tartado pala kayo. Kayo lang nandito eh. Yun na nga lang meron ako, kukunin nyo pa. Palibasa, mga inggit kayo eh. Taas naman natin sa sarili mo. Pre, wala ka pa napapatunayan. Uy, ano ba? Huwag na kayo manggugulo dito. Ernest, inuman yung pinuntahan namin dito. Ang yabang na itong asawa mo eh. Ernest! Ernest! Di man ito sing mahal ng baril na hinahanap mo. Pero kaya ka nitong patumbahin. Pati yung pamilya mo. Hanggang yun nga, nagtalo-talo na po kami magkakaibigan, nagkaroon na ng mga pagbabanta sa buhay. So, nag-decide na po ako na... Dahil dun sa nawalang baril? Opo. Kasi parang pinagbibintangan ko po yung mga dati ko pong mga kaibigan. Pero ngayon, magkakaibigan na po ulit kami. Nagkapatawaran na po kasi talagang malaki din na itulong nila sa buhay ko. Yun nga lang, maganda rin po talagang nangyari na doon ko po nakita yung sarili ko na mag-isa ulit, na wala akong napupuntahan. So doon ako nagkaroon ng parang bagong direksyon sa buhay. Doon po rin talaga na nangyari po lahat ng maganda. Nag-decide po akong umalis sa lugar eh. Doon sa barkada mo, iniwan mo na... Hindi lang po doon sa barkada, piti po mismo doon kung saan po ako pinanganak na lugar. Nag-decide po ako na lumayo para makaiwas din po kasi natatakot din sa buhay na baka may mangyari. So, yung time na yon, yun na rin yung punto na iba na yung mundo ko. Alamang na nilimos mo sa palengke? Jason, hanggang kailan ba tayo ganito, ha? Utang dito, utang doon! Andrea, pasensya ka na. Pero gumagawa naman ako ng paraan para magkatrabaho ng maayos. Saan? Saan? Kailan? Ha? Ano na? Nasaan na? Ayan nga, yung mami mo may cancer. Hindi mo naisip na magpursige para makatulong. Hindi ka nga makadalaw sa kanya eh. Paano pa ako aasa sa pagkukusa mo? Wala! Nga kami ng anak mo. Mamamatay kaming dilat ng anak mo. Ito sasabihin ko sa'yo, ha? Hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa pagiging pabaya mong padre de pamilya. Andrea. Habang pilit niyang hinahanap ang paraan para bumangon, may isang responsibilidad siyang tinakasan. Ang harapin ang ina niyang
unti-unti nang nilalabanan ang sakit. Buti naisipan ko pang dumalaw. Ganito na itsura ng nanay mo. Mami. Mami. Dito na po ako. Diyan na anak mo. Jason. Jason. I'm sorry. Mami, sorry kasi hindi kita nadalaw agad eh. Sorry, hindi kita naalagaan. Sorry, hindi ka naayos. Sorry. Bien. Mahal na mahal ka ni Aurora. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Mami. Mami. Mami, wag muna. Mami. Mami, wag muna. Mami, wag muna.